Masyado akong sikat at masyado akong mayaman, and as you know, target ako ngayon A blessing and a curse ko. ng mga paninira. Paano ba ako makakalabas ng bansa? Siyempre, dapat kasama ang pamilya ko. Paano ko ba matatakasan to? Madaming exit routes dito sa bansa natin. Many months later. Grabe. Ang lamig dito sa Paris. Nasaan na ba si attorney? Kanina pa ako naghihintay dito Wala naman siguro nakakilala sa akin dito, no? Kong? Uy! Kong, kayo ba yan? Attorney! Please! Kong, Baka may makakilala sa atin dito. tahimik naman dito sa park na to. Ang lamig pala sa Paris ngayon. Yung punta ninyo malamig. Malamig na panahon talaga. Kailangan ko tumakas pinaghahabol ako sa Pilipinas. Oo nga. Nag-ahit nga ako para hindi ako makilala. Tatanungin ko nga sana nangyari sa bigote nyo, Kong. Nawala, nalaga. Sobrang stress. Pero, yun nga, Kong, ang init. Ang init sa bansa. Ang init sa Oo. Pilipinas. Salamat sa advice mo, ha? Walang ano man. Nakalipad ako dito, pati pamilya ko nadala ko. Kaso, kailangan ko yung tulong mo, ha? Anong game plan, Kong? Bakit ba napunta kayo dito sa lahat ng bansa? Well, ganito, no? Ang lamig-lamig sa Paris. Kasi, alam mo naman, ang dami kong properties dito. So, tiyanin ko muna Baka naman nabababoy na ng katiwala akong Frances. Ba minsan, Kong, pinapacheck naman namin. Ha? Pinapacheck naman namin minsan. Gusto ko i-check kasi ang ganda ng apartment ko Saan banda ba? Avenue Montagne. Sa Montagne. Sorry. Akala ko kasi sapat na yaman ko okay lang ma-mispronounce. Ganun ba? Ano ba pronunciation? Wala naman pa kaya mga yan kung ganun ba? ganong karaming pera ang kinukulumbat. Alam ko, you speak French, no? Sample lang yan. Ano ba nakasalita nun? Parfois je parle. Oui, je le parle. Oui. Okay. Pwede kong bilhin yan, yung accent na yan. Siguro Kong. Pero another day. Ano bang matutulong namin sa iyo ngayon? Ganito, I check my apartment. So, okay naman, no? Pero problema, baka mahabol, no? Pwede bang bawiin sa akin yun? Yung binili ko apartment dito sa Paris? Ito yung problema, Kong. Paano ba ninyo structure? Kanino nakapangalan? Meron akong shell company. O yun, okay. Nakatago sa akin, pero baka matrace na lang na ako yung beneficial owner. Okay, Pwede bang mahabol yun ng mga Philippine authorities? Kaya ba yun? Yun na nga, nabalitaan ko nga yung mga yung nangyayari, lalo na yung mga pinagdadadakdak nitong si Christian Esguerra. Kung ano-ano mga sinasabi. Napakagago ng hayop na. Ang init ng ulo ko sa pangit na yon. Ewan ko nga ba bakit obsessed siya sa inyo, Kong. Anyway, ang problema nito, ang dami niyang itinuturo. Pinag-usapan nila yung UNCAC. Malaking problema to para sa atin. So, paano nga? Yun muna unahin natin, no? Yung apartment. So, salamat. Natulungan mo ko dahil nakalipad kami ng bansa, nakatakas. Kasama ko yung pamilya ko, no? Talaga nagamit ko yung bilyones ko. Pero, yung mga properties ko, attorney, paano yun? Yung mga nandito. Baka mahabol ng gobyerno yun. Yun nga, kung matitrace talaga, magiging problematiko ito. So, hanggang sa maaari kung pwedeng i-liquidate kagad. So, ibebenta ko. Pabenta natin, kailangan wala tayong choice. Kahit palugay, Kong, kung talagang gusto nyong makuha pa rin yun, na maaninagan yung anino ng mga salapi na kinuha nyo. Teka lang, baka may makakilala sa akin dito. Maraming Pilipino dito. Marami. Pero dito tayo sa medyo mamahaling area kung kaya dito tayo dinali dahil hindi nga makikilala. Ganun ba? Oo. Okay. Sige. So, i-liquidate natin. Gano'n ba kabilis yun para maibenta yun? Wala tayong choice kung hindi maibenta to ng mabilisan, so fire sale to. Pero titignan ko sa mga contacts ko kung maraming mga iba pang mga naghahanap dyan ng properties na gusto i-park ang kanilang assets. Tignan natin kung ano magagawa. Balikan kita in a week. Yung pera, attorney, paano ko siyang mapapakinabangan? Ito ang problema kung nasaan ba ang pera? Ano bang neto? Currency neto? Physical bang currency ito? Hindi, Nandito? ito. Yung pagbibilan natin. Ditong pagbebentahan natin itong apartment. Paano ko siya yan. mapapakinabangan? Kailangan kung maaari. Yun talaga, kaya kailangan fire sale kung dahil yun nga, kailangan cash. Pero itong France, naghihigpit na sa money laundering. Nakikita nyo sa mga balita siguro na paminsan, yung mga kapulisan nag-i-inspect mismo sa mga station, yung mga nagbabiyahe, bubuksan ng mga bag. Yung bag nyo ba may mga laman na salapi? Hindi ko nasasabihin. Huwag mo na akong tanongin.
Pero huwag yung dadalhin yung ganyan. Pag na-random kayo ng mga pulis, pwedeng tanongin yan. Tapos pwede kayong magka-problema. Alam kong may EU passport na kayo, pero wala kayo sa bansa nyo. Pwede ko ba silang tapalan ng pera na lang sana mahuli ako? Mahirap dito yan kung wag mo lalo kang mawawaksi. Kahit sikat na sikat ako sa Pilipinas? Lalo Kahit napakayaman ko? Lalo pa. Kahit lalo marami pa. ko aeroplano? Kung malamang lumabas na nga yung pangalan ninyo sa database nila kapag dahil yung red notice kakalabas lang, di ba? Okay. So, Interpol. Oh, yun na nga. Teka, so yun nga, pag naibinenta natin yung apartments ko rito, apartments, ha? Sabagay, yeah. Oh, Okay. More than one. more than one. Okay. Yun ba ibig sabihin ng S? Yata? Okay. Kasi sa French, silent yun. Magpasensya mo na yung kababuhan ko. Sorry, Kong. Okay. Well, hindi naman yan ang intention natin, Kong. Intention natin dito, tapalan ka ng pera. Sige, okay lang, Kong. Sige. Okay. O sige. So, paano ko mauwi yung pera? Pagbibentahan? Paano nga ba? Yun ka, so kailangan mabenta to ng cash. So strictly cash transaction. May mga kilala naman ako from the Middle East na willing ganito ang gawin. Pero yung problema natin dito is yung transportation. Gawa nga na napakahigpit dito. Madalas nagra-random. Wag niyong yung mga tao ninyo, wag niyong papakerry ng ganyan. Kailangan private transportation ito. At i-coordinate ninyo ha ng mabuti na hindi Okay. sabay-sabay. At kailangan taken care of yung mga tao na yun. Kapag nahuli sila, alam na dapat nila kung anong gagawin nila. At kung anong sasabihin nila? At kung anong sasabihin nila, Okay. at wag na wag ididikit sa inyo yan. Okay. Kasi ganito, attorney, no? Hindi naman ito yung final destination ko dito sa Europa. Meron ako isa pa kasing passport. Baka hindi mo natanong. Actually, alam mo yan eh. Yun nga yung ginawa natin. Okay. May isa ako isang passport pa. Oo. So, doon ako pupunta sa bansa na yon. Kaya nga nagtataka ko kung ba't di kayo naman. Pero yung apartments nga. Sa bagay, Namimiss ko sayang. yung Sayang. apartments ko eh. Tsaka sabi ni Mrs. gusto niya makita eh. Kung okay lang, pwede naman kayong bumili ng apartment dun sa Portugal. Di ba? Huwag nating sabihin. Baka may makadinig. Sorry. Wala namang pulis kahit nasa... Okay. So, paano gagawin natin? Paano ako makakapunta ron sa final destination ko? No public transit, no public transportation, walang tren, walang eroplano, walang kahit bus. Meron kasing bus na direkta galing dito hanggang Lisbon. So, ang gagawin natin, alam ko namang hindi kayo magbubus, Kong. Pero pwede... Ano yung boss? Yan yung sa mga pangkaraniwang mamamayan. Pangmahirap. Oh, ganun Okay, na. okay. Hindi kayo kasya doon. Okay. Yung ego pa lang ninyo, Kong. Oo nga. Baka Tinitingnan hindi tayo kasha. rito. Nakikilala ba nila ako? Mukhang Kong. Okay. Pero baka imahinasyon nyo rin lang. Oo. Baka masyadong paranoid, no? Feeling ko sikat ako, hindi naman. Okay lang, Okay, Kong. sige. Paris to. Kong, so yun nga, pwedeng i-transport. Ang problema natin yung pera. Paano ita-transport across the border? So, kailangan natin i-coordinate siguro mga ilang branches. Kukuha tayo ng vehicles para and kaya na nating asikasuhin yan. Marami naman mga private hire na van dito na actually mga kolorum. Wala naman silang registrasyon, sumasideline lang. Pero huwag kayo maingay. Parang movie yan, attorney. Diba? Parang Hollywood film. Taken? Yung nasa armored trucks. Ganun na nga. Okay. Pero hindi armored trucks to, regular lang na sasakyan. The less yan. conspicuous, the better. Ganun ang Gusto ko yan, strategy. attorney. Okay. Pero So- syempre, huwag kayo sa ganun. Dapat sa napaka-ordinaryong kotse kayo. Dapat ordinaryong bihis. Kaya nyo ba yun, Kong? I will try. Naging trademark ko na tong jacket na ganito eh. Ganda-ganda pa man din ng tan ninyo. Oo. Di ba? Bagay na bagay. Yeah. Kong, Although, did lamig you lose weight? A bit. A bit? Ozempic? Yeah, kailangan ko magkapayat ng konti kasi Para hindi makilala. makilala. Tsaka, Tama. yung nag-prepare ako ng video eh para pabagsakin yung gobyerno sa Pilipinas. I like how you think, Kong, para hindi kayo makilala, tama. Pero baka pwedeng ibahin natin yung tan. Hindi naman sa, parang from a fashion perspective, parang you can do better with so much money. Ganun ba yan? Oo naman. Akala ko pag marami kang pera, pwede ka maging badoy. Bawal pa rin. Lalo na sa Paris, Kong. Ganun ba? Sa city of fashion. Come on. I'm so sorry, attorney. Okay. So- Okay, so how soon should I go to my final destination? Sabi ko nga yung kailangan i-liquidate yung assets niyo dito. Hindi naman kailangan na nandito na kayo, pero as soon as you can get out of here, the better. Dahil yung una sa lahat, mainit kayo. Hinahanap kayo at pwede kayong i-turn over ng gobyerno kapag nahuli kayo. Kahit na, dahil hindi kayo protected dito constitutionally speaking. Yung citizenship mo, nandun nga sa bansang in-adopt ninyo, poprotektahan ka dun dahil merong constitutional provisions dun. Pwedeng i-delay. Medyo mahirap pero may mga kakilala ko na kayang i-delay yung proseso. Lahat ng pwedeng ibato sa prosecution doon sa gobyerno, pwedeng ibato sa korte at hopefully lumamig ang sitwasyon sa Pilipinas bago dumating sa punto na kailangan ka ng
ibalik. Okay. So, attorney, maraming salamat sa'yo. Talagang sulit na sulit yung bayad ko sa'yo. Thank you. May tatago na ako. Sige. Yung bill, papadala ko na lang ko nga. Okay, ginto. Yung isang van kukunin ko. Ginto ibabayad ko sa'yo. Dapat van. Okay, isang van. Salamat. Ay, napakahirap gumawa ng skit dito sa Paris dahil sobrang lamig. Lamig. Ilang degrees mo kayo dito? Parang 3 na ata or 0. 3 or 0, no? Grabe, sobrang lamig, no? Pero magkasama kami dito ni attorney, ay niya magkuha ng attorney, no? Pero abogado siya. Si Lou Jansen Dangsalan. Siya yung madalas natin makausap sa Pax First. 3 degrees. 3 degrees, ha? Pero feels like negative 3, ha? Parang Ang lamig, nga. seryoso, ha? Ang hirap mag-skit. Okay. Anong oras ba tayo nagre-record ngayon? Ngayon Today, na ba? 5:23. 5:23, kaya medyo madilim na. Okay, so nagkataon na nandito rin si Lou and of course nagbabakasyon tayo dito. Pero syempre, we took the opportunity to meet and talk about the situation of the rich and the powerful but are wanted in the Philippines. Oh, yun nga ba, no? Ako, naku-curious ako, Lou, no? Ano kayo naisip ng mga katulad ni Zaldico na hinahanap sa Pilipinas kahit ang dami-dami mong pera? Meron pang peace of mind kayo mga ganyan? Parang ang hirap sabihin. I don't know if I'm the right person to ask about that either. Pero sa totoo lang, kung ako yung nasa lugar nila, parang hindi ko rin ma-enjoy yung Noche Buena ko, hindi ko rin ma-enjoy yung hamon. Alam mo yun, kahit na napakasarap at napakamahal nung binibili mong pagkain, parang sa bawat subo, parang, teka, hindi ako makakilos parang ganun. Tsaka parang alam mong pinaghahanap ka ng batas, no? Yun na nga parang hindi na lang sa like kung okay ka na, kampante ka na at peace ka sa pagkukuha ng pera na hindi para sa'yo. Pero yung alam mong hinahanap ka na meron kang atraso, parang okay, paano ko kakainin ng maayos at matiwasay yung aking pagkain? Pero alam mo, Lou, yung ganyan mentality, una, ganyan ako mag-isip, no? Pero afterward, parang I had this tendency to challenge that mentality. Kasi kung ganong katindi yung pagiging kawatan ng isang tao, parang does it really matter to them? Parang, Di ba unang nawawala sa kanila yung conscience, di ba? I suppose so, yeah. Ang problema dito is ang hirap to get into that frame of reference, that particular mindset. Oo. It's parang at what point do I lose myself in the process of trying to imagine that as well, di ba? Yeah. I mean, it's an exercise of sociological imagination. Pero kasi iniisip ko, parang how do you engage in large-scale corruption and what are the first values that you lose? Empathy, that notion of that concept of being part of a community, social responsibility. I mean, kaya nga tinatawag natin kadalasan ng mga tao na ganito na sociopaths. Diba? Kasi may problema sila, hindi nila alam kung paano nila ilulugar ang sarili nila sa kanilang lipunan. Pangalawang punto is kung nasa lipunan man sila, feeling nila they are actually above everyone else. May ganong sense of entitlement. Parang ang tanong dito, tao ka pa ba? Yun nga eh. Kasi inisip ko na, kunwari, mga bata tayo, di ba? Ibig sabihin, di ba pag nakagawa ka ng mali, may revolting feeling yan eh. Yes. Tapos pag nagawa mo siya ng paulit-ulit, nawawala yung revolting feeling yun because there's a tendency to normalize such bad behavior. Like ko sinasabi sa program, no, yung mga maling bagay na ginagawa mo paulit-ulit, that becomes a vice. Right. Yung mabubuting bagay na ginagawa mo ng paulit-ulit, that becomes a habit and eventually that becomes a virtue. Dito sa mga ganitong tao, no, for instance, of course, meron pa rin akong benefit of the doubt yung mga katulad ni Zaldico, no? Pero pag tinignan natin yung mga akusasyon, di ba? Sobrang grabe naman. Ang point ko, at what point, no, nawawala lahat yun? Pag tumanggap ka ba, let's say, ng 1 million, 10 million, pag lumaki na, talagang normal na. Nagiging kalos na. Yan na nga So, desensitization sa sariling konsensya. Kasi tama ka, may feeling of guilt, diba? Ito naman yung normal upbringing ng isang tao. Pero kasi kung talagang nasanay ka na ganito, normal, pataas ng pataas, I don't think there's a particular benchmark or a line of amount. Kasi arbitrary yan at the end of the day. Kasi syempre, kakainin din yan ng magiging nerd ko, yung inflation, diba? So, syempre, hindi naman talaga fixed line yan. Siguro yung question na yan ay very subjective din. Kung hanggang saan ba na talagang inignore mo na completely yung konsensya mo kung may natitira pa. Oo. Diba? Para may tendency ka to cover up for yourself. No? Para bang paniwalaan mo na lang yung gustong paniwalaan. Self-justification. Ganun nga na, I'm doing this because everyone else is doing it anyway. So, bakit hindi ko gagawin? Oo. Diba? Parang ganun. So, ano pa bang mali dito? Lahat naman tayo, yan ang ginagawa, diba?
Pero ang totoo niyan, meron pa rin tayong uncompromised and meron pa rin tayong mga hard red lines na hindi talaga dapat kinocross. Unfortunately, for some people, blurred lines ito. Oo. Nga pala, no? Let's talk about the scale or the gravity of this corruption issue in the Philippines now. Ikaw, marami kang kilala, no? Sa Canada, sa Madrid, dito sa Paris. Ito pala, grabe, no? Paresan na paresan ito. Di naman. Perfect tour guide, grabe. Ang point ko, pag nakakausap mo yung mga foreigners, no? How do they feel about this kind of issue? Well, they're revolted. I mean, in the grand scheme of things, they're not aware of what's going on in the Philippines. I mean, yung mga conversations mo, fellow Filipinos in Canada, yung mga Right. ganun. Fellow Filipinos in Canada, of course, they're revolted at the same time. Pero at the same time, may sense of difference and urgency ngayon, Christian, na nakikita ko na hindi natin nakikita about, let's say, 5 years ago. I wanna kind of like ascribe it to the idea na medyo less polluted yung information space natin ngayon. Compared to before na dating nasa full scale talaga yung propaganda machine for yung fake news, disinformation, all that. Ngayon meron, pero parang mas may space ngayon to breathe and to move and to actually like allow the truth to actually talk about like baseline facts. For example, merong shared reality. Yan, ganda yung binanggit mo, shared reality, no? Pero isa ko iniisip dito. Do we have the proper mechanisms or institutional strengths as a government, as agencies, for instance, to deal with corruption of this scale? Kasi ito, siguro pwede may kwento, kung nangyari ito sa Canada, what would logically happen sooner than later? The Prime Minister would lose confidence of Parliament dahil lahat yan may self-interest sila para ma-re-elect. For example, kahit na may party lines ito, at merong siguradong magkakaroon ng mga independent institutional mechanisms that will kick in. For example, the police, RCMP, will start investigations against people in government. I'll give you an example. Sa province of Ontario, the largest province in Canada by population, kahit na very popular yung current government dun ngayon, in the background, hindi lang umaabot sa headlines sa news, merong mga investigations into like influence peddling, into like land swaps na very problematic from an ethical and even from shall we say, corruption perspective. Corruption yun, di ba? So, From a corruption standpoint, like, iniimbestigahan sila, ginagawa ng mga investigasyon at hindi na lang nila alam na bigla silang kakasuhan na lang. So, may mga institutional mechanisms na independent, kumbaga. So, institutionally, lumalaban kasi merong mga institutions sa Canada na, halimbawa, yun nga, nagkaroon ng iskandalo na yung Prime Minister na involved, for example. Siyempre, kung ganong scale, merong hiya ang mga politicians. At Heads will roll, definitely. Heads will roll, and at the same time, yung mga members of parliament na sumusuporta sa Prime Minister, kailangan nilang isipin ang kanilang political future. Iboboto pa ba sila ulit? Na iluluklok pa rin ba sila ulit ng populasyon? So, iisipin nila, kailangan ba bumaliktad na ako? Not necessarily by party, pero pag nagkaroon ng motion to defeat the government, malamang bumoto sila against at kung ganun kalaki yung iskandalo. Pero kung dito ko yung buong parliament yung indicted. Kung buong parliament. Kung lahat sila, ang impression at least, nagkutsabahan sila lahat para nakawin yung salapi ng Na taong syempre bayan. hanapin yung big fish, Christian. Di ba? Yung mga pinaka-responsable. Kasi magiging realistic din eh. Ang tawag dyan, prosecutorial discretion. So, ibig sabihin, yung Crown Prosecutors ng Canada, ipipiliin nila yung pinaka-responsable. Sila yung pupinteriyahin ng mga charges para effective. Uunahin sila. Hindi unahin yung mga dilis. Bakit unahin yung dilis, di ba? Para palamuti. Hindi din. Kailangan merong mga malalaking managot. Dito ba sa investigation sa Pilipinas, mukha bang ganun yung nangyari? Yun nga yung sinasabi ng mga commentators ngayon, and sadly, ito yung nakikita natin. Although, syempre, bigyan natin ng benefit of the doubt yung gobyerno kasi tama din naman yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung mga komplikadong recipe, kailangan mas matagal yung preparation. At gusto niya na kapag kasinampa, sigurado. Pero nga inisip ko na, going back to that question, institutionally, do we have that strength to deal with corruption of this scale? No? Alam natin na yung Office of the Ombudsman, marami kapangyarihan, pero you also have to deal with the kind of culture that there are in certain agencies, di ba? Tsaka yung parang appetite ng iba for corruption, medyo masyado nang mataas or numb na sila. Although ngayon nakikita natin talaga marami na scandalize. Institutionally, do we have that strength? Yan ang magandang tanong actually for political sociologists. Kasi
una sa lahat, kung yung institusyon, nire-respeto ba ng karamihan? So it Yes. goes down to perceptions of the public. Kasi yung mga institutions naman, mga repetitions yan of human action, di ba? And human belief in institution actually makes the institutions real. The moment you start losing confidence in these institutions, that's the moment when the institutions start to crumble. How do the people lose confidence in the institutions if the institutions don't do what they're supposed to do? Diba? Kasi parang, bulahan lang pala to eh. Ba't pa tayo naniniwala, diba? Tsaka nakaka-frustrate dito, Lou, no? Parang napaka-efficient ng plunder machinery. Itong mga involved dito sa corruption na ito. Pero yung institutions that are supposed to prosecute them naturally would have to follow due process. Pero mabagal din eh. Dito ko may inis sa sasabihin ko dahil sadly, yung plunder machine na dinedescribe mo, institutionalized in the last 10 years. Yes, oo. So, how do you do that? Brick by brick. Go back to basics. Pero syempre, at the same time, communications and effectiveness and sincerity are key. So, when you're chasing after the small fish, it doesn't really communicate confidence na, seryoso kami dito. Pero again, syempre, while nag-promise kasi ng date, pero syempre may expectation. Pero at the same time, I'm still willing to give confidence. Oo. At the same time, kasi mahirap nga talaga magbuno ng kaso na malakas. Oh, ito si Zaldico, no? Definitely big fish to, no? Hindi to dilis. Pero syempre, expected na yun, no? Hinihintay pa natin yung malalaking isda pa na kasama niya. Right. Pero ito, no, speaking of Zaldico, parang pinag-isipan niya mabuti, no? Paano siya tatakas? Di ba? Parang may script nga actually. Parang hindi naman nakakagulat na yung mga pangyayari ay nahihirapan ng gobyerno na balikan siya dahil nga mukhang may plan B, may plan Z. Oo. So, sigurado up to Z, lahat ng alphabet inubos pati Enye, kinuha. 'Di ba? So, mahirap. Pero the government needs to do this brick by brick kung seryoso siya at gusto niya ibalik yung confidence. May na-explain ka before, no? Before we end, yung in-explain mo na merong paraan sakaling Portuguese citizen na nga itong si Zaldico, meron pa rin paraan para mapawalik siya, no? Mapanagot. Correct. Okay. Kasi under Portuguese constitution, hindi ka pwedeng may extradite if you're a citizen of Portugal and you're in Portugal unless merong exclusions or exemptions. Yung exemptions dito, kailangan ng tratado or ng treaty between the country requesting and Portugal. And it so happens na dispel nga ang ating information kasi alam talaga natin walang extradition treaty ang Philippines and Portugal. Pero merong mekanismo. May mekanismo dahil yung UNCAC, yung UN Convention Against Corruption, ito po ay isang tratado between 191-93 states. Kasama dito ang Philippines and Portugal and may articles po ito na nagpo-provide ng extradition ng foreign nationals. So, yung baseline mechanism ng extradition ay nandoon po sa UNCAC. So, ibig sabihin, kung gugustuhin ng Pilipinas, pwede nila i-trigger ito. At ang balita nga natin, nag-call na sila ng coordinating council for And this. there's a big test dun sa mekanismo na yan. Correct. This is going to be a test for our institutions. Yun nga yung question, di ba, Christian? Ganda ng pagkakasabi mo. It's such an inflection point in our history. Largest corruption scandal in our history. So at the same time, ang question, yung ganong paglindol, kaya bang suportahan ng structures ng very fragile institutions natin? Dito matetest ang mettle ng ating mga tagapagsilbi sa gobyerno, ng ating mga leaders, kung talaga bang lalabas ang kanilang pagiging leader. Okay. Ayun. O sige, maraming salamat po, no? Ang lamig talaga dito sa Paris, seryoso. Lumipat kami dito sa sidewalk kasi nagsara po yung park. Nilayos na kami. Pero okay, marito sa skit namin nung simula, no? Talagang ano lang yan. Skit lang po. Baka maniwala kayo dun sa mga tinuturo ni attorney dito sa corrupt congressman character natin, okay? O sige, maraming salamat po. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo dyan from here, dito po sa Paris. Opo. O yun, ang grabe. Sige, thank you.